faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Hello po, happy Sunday po sa ating lahat and happy Lord's Day po, and I hope that for today, mapupurihan natin ang ating Panginoon sa araw niya and makapag-focus po tayo as we worship our Lord today, and papasalamat po tayo sa opportunity po na ito na makapag-share po ng resulta for our Sunday 5-minute FBK po, no. Ating passage po for today is matatagpuan po sa 2 verse po, 1 John chapter 3 verses 18 to 19. Pabasahin ko po ito sa NLT 18. Dear children, let us not merely say that we love each other, let us show the truth by our actions. Our actions will show that we belong to the truth, so we will be confident when we stand before God. So, this passage po, no, sa context po ng buong chapter 3 po is, I think, John is telling the Christians during that time the contrast o yung pagkakaiba po ng children of God sa children of the devil, no? Kasi naniniwala, alam po natin na we are all created in God's image, pero hindi po tayo lahat ay children of God, no? And there's only two, you only choose, no? If you will be a children of God or you will be a children of the devil, wala pong gitna po doon. And nagpapasalamat po tayo, no, dahil sa John 1:12 na nga binigyan tayo ng opportunity maging children of God. So ano nga yung pinagkaiba natin, no? As Christians, no? Ano pinagkaiba natin doon? Hindi po ako ang Bible po ang nagsasabi no? At kung sino man na hindi ang nasa panig ng Panginoong Jesucristo ay belongs to the family of the devil, no? And dito po yung sinasabi ni John is yung kontra, yung pagkaiba natin doon, no? Ang naging theme po ng chapter na ito is about love, no? Napaka-basic po, no? Yun po. Brotherly love, sisterly love, no? Dun po ang focus po ni John, no? Ito, as a children of God, ito dapat ang mga makita sa buhay nyo, no? Babasahin po natin to, no? From sa chapter 11, no? Yung nga, love one another. Pinanggit niya rin dito yung illustration ng kay brotherly love, no, yung si Cain na pinatay niya yung kapatid niya, no, dahil sa jealous, no. And if we love our brothers and sisters who are believers, it proves that we are past death, no. But a person who has no love is still dead, no. Yun po. Still dead, yung no love, yun nga, part ng family of, wala po sa side ng Panginoon yun, no. And then, sa 16, no, ito po maganda dito. We know that what real love is because Jesus gave up His life for us. Now, this is the real love that we're talking about, that nanggaling sa ating Panginoong Jesucristo, the agape love, the unconditional love, the greatest love of all, no? And then, because Jesus loved us, we must show love to one another, especially to our brothers and sisters in Christ, no? Sabi dito nga sa chapter 18, no? Dear children, let us not merely say that we love each other, let us show the truth by our actions. So, ano po yung pwede natin ma-apply dito sa dalawang passage na to, no? Kasi nga, if you belong on the family of God, if you are the children of God, love will come out to you, no? Na hindi napipilitan. This is like a normal ang pag-action mo ng love sa bawat isa. Kasi talagang sobrang ini-specify ni John dito yung love, parang dito lang sa chapter na to, parang 12 times na banggit ang love, no? At tinatukoy nga dito yung agape love, no? So how do we apply this? First, we think we need to love verbally to one another. Hindi yung magiging, hindi mo alam kung ano yung magiging effect nun, especially yung someone na tingin mo talaga mayroong pinagdadaanan sa buhay, no? For example na lang, namatayan, no? And ako po may kaibigan po, kailan lang namatayan po siya, no? And kahit na sa message, no, sabi mo na we love you, God loves you, there's a plan for everything, no? Hindi mo lang kung ano yung magiging effect nun doon sa tao na yun, no? Kung gaano po hahawakan ng Panginoon ng puso ng tao na yun. If we say the
say it verbally, no, kung gaano natin sila kamahal, no. And then, yun lang ba, no? Siyempre, hindi yung sapat, no. Sabi nga dito, na let us not merely say that we love each other. Let us show the truth by our actions. So, pangalawa, we love in action, no. Kailangan makita na merong hindi result, parang may outcome o merong proof na talagang mahal mo ang isang tao, no. Sabi nga dun sa passage ni James, no, suppose you see a brother or sister who has no food or clothing and you say goodbye, have a good day, stay warm and eat well, but then you don't give that person any food or clothing. What good does that do, no? Kumbaga, kung sasabihin mo, oy, kamusta, brother, sister, mahal kita, sige, ingat ka dyan, oh. Pero hindi mo pinakita na anong magagawa, no? Kailangan nating tumulong, no? Or if that person that you want to show love is kailangan help or kailangan ng emotional support, no? We will show it to them, no? At hindi naman kailangan yung nakikita, no? Kumbaga yung pagtulong is hindi naman yan yung kailangan may audience, no? Pinaka-simple way para makatulong tayo is yung ipag-pray, no? Yung nga, kasi yung pag-pray personally, no? Hindi yun nakikita ng ibang tao, no? Pero alam ng Diyos na pinagpe-pray mo yung taong to, alam ng Diyos na mahal mo tong taong to at meron kang action na ginagawa, no? At marami pang way, no? Para sa church natin, di ba, yung outreach natin, no? Sabihin natin na mahal natin yung love your neighbors, no? Pero kung di tayo outreach, hindi natin ipapakita yun, no? Parang ganun po yun, sinasabi ni James, no? What good does that do, no? Hindi natin ipapakita, no? And pangatlo is, we love truthfully, no? Sabi din dito na our actions will show that we belong to the truth, no? What is the truth, no? John 17:17, no? Alam natin na sanctify them by the truth, your word is truth. What truth? The word of God is the truth. Ito po ang ating katotohanan, ito po ang ating pinagbabasihan ng katotohanan sa buhay natin, no? Dahil nga sa mundong nating ginagalawan ngayon, no, marami ng truth, no ba? May version siya ng truth niya, may version siya ng truth niya. Tayo, ito ang po ang ating pinagbabasihan ng katotohanan, no? At ganoon natin siya ipapakita, no? We show love truthfully, no? For example na lang po niyan is yung kunwari na lang is kunyari na si Chana po nagluto siya ng sinigang, no? Nagluto siya ng sinigang, no? Pero nung pinatikim niya sa akin, lasang tinola, no? Tapos nung natikman ko, sabi ko, "Uy, ang sarap, lasang sinigang," no? Tingin niyo po, nagpapakita pa ako ng pagmamahal sa kanya dun sa way na ginawa ko na nagsinungaling ako sa kanya. Siyempre hindi, no? If you really love that person, tapos sabi mo sa kanya na hindi medyo kulang sa asim, no? Hindi siya lasang tinola, hindi siya sinasa tinola, no? Kumbaga sa part ni Chana, no? Medyo masakit po yun, no? Pero yun po yung katotohanan, no? At yun po yung dapat nating ginagawa sa mga taong mahal natin, no? We love them truthfully, no? Yun nga yung kasabihan nga na the truth hurts. Totoo naman, di ba, the truth hurts. Lalo nga ito nga, ang truth natin rin nasa salita ng Diyos. So, pag nag-preach lang isang pastor, no, at naririnig natin na ito tinatamaan ka, no? Kasi totoo yun, eh. Medyo may pagkukulang ka sa relasyon mo sa Panginoon. Kaya ka na-apektuhan, at masakit po yun. Ganoon din po sa mga tao na papaligid. Kung alam natin na ang kapatid natin or ang brothers and sisters in Christ natin, kailangan pong kung mahal talaga natin sila, no? At alam natin na meron silang medyo hindi ginagawang tama sa buhay nila, no? We love them truthfully, no? By telling them the word of God, no? At yun yan, masakit yun, no? Pero yun talaga, no? Ganun talaga, lalo na pag kamag-anak mo talaga, no? You will correct them as tender, loving care as possible kasi masakit talaga ang katotohanan, no? So, yun nga po, no, yung passage na to about loving others, no? Because that's what makes us different from as a children of God, no? We love verbally, we love with action, and we love truthfully, no? Itong love, no, talagang number one niya sa fruit of the Holy Spirit, no? It's not just an emotion na pag sinabi kasing love, no? Parang kunyari sa mag-girlfriend, boyfriend, no? Pag bagong mag-girlfriend, boyfriend,
pag love, no, parang sa simula, sobrang love nyo ang isa't isa, no? Pero habang tumatagal, no, lalo na pag naging mag-asawa na, no, parang nababago po yun, nababawasan ng pagmamahal, no? Because love is not just an emotion, no? It's about decision making, no? Will you continue to love this person, no? O tayo po, will we continue to love the people around, especially our brothers and sisters in Christ, no? You have to make a decision about that because you know who made that decision? Jesus Christ. No? Sabi nga dito sa verse 16, no? Na the real love is because Jesus Christ gave up His life, no? Yun nga, the agape love, the unconditional love, no? The highest form of love na binigay ng Panginoon niya sa atin. Hindi lang dahil sa emotion, because Jesus decided to do that, no? Because He loves us, no? Jesus loves us, so we must love others, no? Panalangin po tayo. Our Father in heaven, we just love you. We thank you for this reminder. We thank you for loving us, you know, even though we don't deserve that. We don't deserve your love. We are sinners. Hindi po namin deserve yung makuha yung ganong klase ng pagmamahal ng agape love, unconditional love, Lord. But thank you, Lord God, for being such a loving God that sent Jesus Christ, Lord God, for our sins, Lord God. We thank you for this day, Lord God. May this be a reminder, Lord God. May we prepare our hearts, Lord God, as we worship you today. We just love you. In Christ name we pray. Amen. And happy Sunday po. No? God bless everyone.